Watang, huwag mong hayaan lukohin ka niya. Ginagamit ka lang niya para tumaas ang posisyon niya. Narinig ko yun. Congrats sa'yo, ginawa mong tamang pagpili. Sana, hindi mo ko bibiguin. Ang linyang yan, dapat ako magsabi sa'yo. Sana, sa pagkakaroon ko sa'yo, hindi na ko yung bata na hinahamak ng lahat. Ikaw bata ka! Inagaw mo pag-ibig ko! Kuya, ang paraan mo sa pangliligaw, sobrang luma na. Narinig ko, si Mission nung dati, medyo may gusto siya sa'yo. Hindi ko gagawin ng kasal o pag-ibig bilang isang tulay. Kung darating ang araw na magpakasal ako sa isang babae, yun ay dahil sa pag-ibig lamang. Sa mundo mo, natitira lang ba ang palitan ng kapakinabangan? Mission, Mr. C, bakit kayo nandito? Ang aming bunsong kapatid, napakabait ng puso. Nung bata pa siya, nag-aalaga ng aso. Ngayon na nag-aalaga ng tao. Kuya, Ang tindi mo naman, matindi ako. Hindi mo ba gusto yun? umalis na tayo. Tigilan nyo! Ano nangyari? Hikaw ko yan. Bakit pareho sa akin? Eksaktong makapareho. Bira na panlasa ko. Kapareho rin kami siyan. Sa akin to. Watang, si Misia, medyo marahas ka naman sa kanya. Naalala ko ang aking pares ng hikaw. Mukhang kinuha mo. Bakit ito na sa kanya? Paano mo ito mapapaliwanag? Ang iyong hikaw, nasa akin pa yun. Totoo bang sinabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Ipakita mo. Kung ipapakita ko, hihingi ka ba ng paumanin sa kanya? Ipakita mo na ba kung magsalita? Ito, Shen Watang, medyo mabangis ka naman. Nasaktan mo si Nanfeng nang hindi nagtatanong. Ngayon, humingi ka ng paumanhin. wag na. Ayos lang ako. Hindi pwede. Dumudugo ng tenga mo. Akala mo ba kaya mong dalhin ito? Huwag mong isipin na kung kaya mong bilhin, kaya mo rin dalhin. Humihingi ako ng paumanin para sa kanya. Pero bunso, medyo masyado kang nainis. Nanfeng, nagkaroon ng mahabang hiwang tenga mo. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Hindi pwede. Dumudugo ng tenga mo. Baka maging infected pa yan. Tara na. Huwag mo nang ulitin ang dati mong ugali. Mr. C, Wenyuan, alam ko namang maganda talaga ang pakiramdam ni Watang sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na mauuna ang pangalawang kuya mo. Dapat kang matuto mula sa kanya. Pa, hindi ko gagamitin ang pag-aasawa bilang tulay. Kapag nagpakasal ako, papasahin ko lang ang babaeng mahal ko. Katulad ba ng babaeng may anak ng mekaniko? Ako at sinising niyo, tapos na kaming dalawa. Tana sa susunod, hindi na yon mauulit. Ano man ang estado ng buhay niya, hindi yun ang mahalaga. Basta gusto ko lang siya. Wenyuan, napapaliw ka na ba? Mr. C, babalik man ako sa kwarto. Mr. C, gabi na. Pumunta ka pa sa kwarto ko. Hindi ka ba natatakot na magkita ng iba? Magaling ang pamamaraan mo. Nakita ko yun. Medyo kinakabahan si Wenyuan. Mr. C, nahirapan ako sa baktakbang. Bakit pa ba kinabigyan ako ng isang kaaway na katulad ni Michelle? Nagsiselos ka ba? Kaya may pakiramdam ng panganib. Si Shen Watang nasanay sa pagiging anak ng mayaman. Hindi ko hahayaan na sa aking ulo ay makokontrol niya ako. Naiintindihan mo ba? Ako ay aso mo. Kapag kailangan mong kumagat, ilalabos mo lang ako. Bakit? Nagsiselos ka? Kung ang isang halik ng sales ay 1,000,000, kumalang ilan pa, hindi rin imposible. Gusto ko lang amuyin. Ang halik ng selos na ito. Kung talaga bang totoo ito. Kapag nandyan ang pera, kung gusto mong totoo, tutuhanin ko. Ilagay mo naman ang mukha mong mahilig sa pera sa tamang lugar. Tandaan mo, ano man ang gusto ko sa'yo, gagawin mo. Simula ngayon, isa ka ng ibong nakakulong. Huwag mo nang isipin na lumipad.
Kung lilipad na ako sa mga bisik ng iyong kapatid, Mr. C, hayaan mo ba akong makaligtas? Mukhang masyado akong mahinahon sa'yo. Ngayon, malinaw na ba? Kung nakita ito ng pangatlong kapatid mo, bihira kong maipaliwanag ng maayos. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanya. Kailangan ng selos para malinaw sa kanya kung siya ba talaga ay may gusto sa'yo. Nanfeng, may isang dokumento bukas. Ipadala mo sa Dajiang Electronics, tapos pumunta ka sa opisina. Nagpapalit pa ako ng damit. Sandali lang po. Walang problema, hindi ako nagmamadali. Bakit hindi ka pa umaalis? Mr. C, Nanfeng, akala ko nagpalit ka ng damit. pupunta lang ako sa fitting room. Saan ang dokumento? Ito, bukas, asikusuhin mo to. Opo. Nanfeng, parang may narinig ako mula sa kwarto mo. May naiwan akong bagay kanina. Posibleng nahulog. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na maaga. Sige po. Nanfeng. Good night. Good night, Mr. C. Bakit ba hindi mo pa nasasabi ang good night sa akin? Hello? Misia, ang kapatid mo ay wala na sa room A1. Ano? Ang kapatid mo ay nalipat sa B2. Misia, hindi mo ba siya tinulungan na palitan ng kwarto? Ang A1, ang pinakamaganda at pinakamahal na kwarto, pinagbayaran ko rito sa pinakamataas na presyo. Bakit ito napalitan? Pupunta ko agad. Dr. Fang, pakipaliwanag ng malinaw sa akin. Bakit nilipat si Shinlan sa B2? Alam ko, hindi ko naman antalang bayaran ang kahit anong gastusin sa ospital. Ang B2 ay maayos din naman. Para sa amin, lahat ito'y para sa iyong kapakanan. Si Xia Qinglan, hindi natin alam kung kailan siya magigising. Para sa isang pasyenteng naka-vegetative state, ano bang kinaibahan kung nasa B2 siya? Hindi para sa kahit sino na hindi basta-basta mapapapasyahan. Ang bayad sa ospital ay napadala ko na hanggang sa susunod na buwan. Ang inyong hospital ay hindi maaaring ililipat ng pasyente na walang pahintulot ko. Pwede ko ireklamo kayo? Nakalimutan ko. Ikaw pala ay isang abogado. Kung gusto mo ng refund, ang Heat Detox Oral Liquid, pwede namang ibalik sa'yo ng buo. Pero isipin mo muna, si Xia Qinglan sa A1, dyan siya pwedeng manatili ng isang buwan lang. Ngunit ngayon sa B2, mas lalong doble o higit pa. Ito'y personal kong usapin. Bayad sa ospital at medikal, kaya ko naman. At naaalala ko, hindi ko naman antalang bayaran ang kahit anong gastusin ng inyong ospital. Hoy! Ano ba nangyari? Bakit parang maingay? Parang palengke dito. Mission? Ikaw pala, dumating ka pa bilang pasyente o bilang bumisita sa pasyente? Bumisita, dito naka-admit ang kapatid kong babae. Mission, pwede ba tayo mag-usap sandali? May sasabihin lang ako sa'yo. Sir A1, dyan nakatirang member ng pamilya mo, hindi ba? Ikaw pa nga nakikialam sa mga usapin ng pamilya namin. Shannon Feng, ang haba naman yung abot. Kailangan tiyuhin ko ng pahinga habang naka-hospital. Hindi ito lugar na para mag-away. Tama. Akala ko dati, mataas ang antas ng ospital na ito. Pero ganito pala, kahit sino pwedeng pumasok, iniisip ko na rin sa susunod na quarter kung mag-i-invest ba sa inyo. Binibining siya. Ang bahay ay naibalik na sa iyong card. Anong ibig sabihin nito? Matapos pag-usapan ng ospital, napapasya ng kapatid mo sa kasalukuyang kalagayan, hindi na kailangan manatili sa ospital namin. Pwede na siyang umuwi at magpahinga. Para na naman kung nakahiga. Parang gusto nang palisin kami. Ito ang desisyon ng ospital. Paano kami makabalik sa A1? Hindi pwede humingi ng tulong kay Shimo Xuan. Ngayon, si Shen Watang ay nagdududa kung may nangyayari ba sa amin. Mr. C? Nanfeng, marami na akong tawag sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Ano ba nangyari sa'yo? May nangyari ba sa'yo? Akala ko, may oras pa naman ako matapos ang trabaho. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Hindi magandang yung pakiramdam nito mga nakaraang araw. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? Ang kapatid kong babae ay malapit ng paalisin sa ospital. Ang bayad sa ospital ay hindi ko naman naibawas kahit isang araw. Mula A1 hanggang dito. Ang pera ko.
Kumpara sa pera ng mga mayayaman at makapangyarihan, ano bang pagkakaiba? Ikaw, Mr. C, sabihin mo, ano bang pagkakaiba? Nanfeng, maliit na bagay lang ito. Para sa inyo. Balit na bagay lang ito. Para sa amin, ganito. Para sa karinamang tao. Ito ng huling patak na pwedeng bumuo sa kamelyo. Hello, Director. Ako to si Wen Yuan. Meron akong kaibigan na may kapatid na babae. Ang pangalan ay Xia Xinglan. Nasa inyong ospital ba siya? Pagkasiguro lang na maalagaan siya ng maayos. Nisiya, naibalik sa iyo ang kapatid mo. Naghirap ako para dito. Naayos na isang tawag ni Mr. C. Hindi nakapagtataka. Bakit maraming gusto mong pakasa sa mayayaman? Tingnan mo, Mr. C. Nanfeng, lasing ka na. Oo. Uminom ako ng sobra. Nagsasalita lang ako ng kalokohan. Mr. C. Gagawin kong lahat upang suklayin yung kabutihan. Nanfeng, kung sasabihin ko na may karapatan ka, Magbibigay ako ng magandang balita. Si Mushuan ay magpapakasal kay Watang. congratulations, kuya. Yung tungkol sa ganwang kamakailan, may kaunting problema ba? Maaayos ko yun. Lumalaki na ang problema ng Wangang. Humingi ka ng tulong sa kapatid mong si Mushuan sa Wangang District. Kulang lang ng master plan at salamat sa pagsusumikap mo sa mga araw na to. Naiintindihan ko, pa. Kaya ko naman mag-isa. Kaya mo mag-isa? Hindi mo nga maresolba. Kung alam ko lang, sa simula pa lang ng proyekto, hindi ko na sana ito ipinobaya sa'yo. Pero kung titignan mo si Mushuan, parang hindi niya naman kaya. Yung mga plano mo, ipapaubaya mo talaga sa kanya? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Ang utak mo, gamitin mo naman sa trabaho. Sige na, ang engagement party sa susunod na linggo. Kayo lahat dapat maagang dumating. Mushuan, mag-usap muna tayo sandali. Ito ay iniwan ng iyong lola. Ang jade bracelet ng Empress. Para sa kanya, bilang unang manugang, hindi ko akalaing ikaw ang unang ikakasal kay Watang na may mataas na pamantayan. Na kaya mo rin sa ganito maikling panahon, ay karangalan mo rin. Hindi ko papayagan ang nais niya. Hindi sinasagot ni Motion ang tawag. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ba niya alam na engagement niya ngayon? O wala siyang iniintindi? Ang ganitong kahalaga ng okasyon, late pa rin siya. Sa tingin ko, si Mushuan ay hindi pinapahalaga ng ating magiging manugang na mula sa pamilya Shen. Mr. C, kung ganon, uuwi na kami. Teka lang, papapuntahan ko lang siya sa Wangang District. Siguro sa daan ay natrap lang sa traffic. Umupo muna kayo. Mushuan, ano nangyari sa'yo? Wala naman pa. Nagkaroon lang ng maliit na aksidente sa sasakyan. Ganito kalala. Kung seryoso, hindi ako makakarating dito. Wala namang malubang nangyari, kundi medyo nilaro lang ang brake system. Kaunting sablay lang. Bakit niyo ko tinitignan? Nasira lang ang preno niya. Anong kinalaman ko ron? Hindi ko naman yung ginawa. Si Feng, bakit parang naapektuhan ka? Ako, hindi naman ganun. Wala namang kinalaman doon. Alam ko na, lumabas ka muna. Tumigil ka dyan. Kanina, anong sinabi mo kay Shimo-chan? Lakasan mo nga at ulitin mo. Sabi ko, lumabas ka. Sabihin mo! Nadiskubre ng traffic police sa dashcam na may taong sinadyang sirain ang preno. Sino ang taong yun? Sabihin mo! Ano bang ginagawa niyo? Naglilitis ng kaso? Ha? Si Lao Zhang, ang driver ng panganay. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka na! Shi Yunfeng, kung susubukan mo pang saktan kay isang hibla ng buhok ni Shimo-chan, mag-ingat ka. Akong babalikan mo. Shen Watang, sira ka na ba? Pati isang baliw na aso pinagtatanggol mo? Kahit aso pa siya. Aso siya ni Shinwatan. Kahit aso, may amo. Naintindihan mo? Ikaw, Sa totoo lang, may dahilan naman kung bakit ko inaway si kuya. Sigurado kong narinig mo rin ang tungkol doon. Hindi mo kailangang ikwento sa akin ang mga sekreto ng pamilya ninyo. Ayoko lang na magkamali ka ng akala.
Bakit mo kailangang alahin ang damdamin ko? Ang iniintindi ko, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang mama ko at ang mama ng pangalawang kuya ko ay kambal na magkapatid. Pareho silang umibig kay Papa. Kalaunan, pinagkasalan ni Papa ang mama ko. Ang mama ni Mushuan hindi tumigil sa paghahabol. Hanggang sa isang araw, pinatay ng mama ni kuya ang mama ko. Nakita ko yun mismo sa aking sariling mga mata. Noon, sa loob ng kwarto, hindi lang ako nandun. Nandun din ang kuya ko, si Simu Xuan. Sa sobrang takot ko noon, nang tumakbo ko para hanapin si Papa. Isinara niya ako sa banyo. Bakit kaya isinara sa banyo? Sa lukuyan ko lang nalaman na hindi siya gusto ni Lolo at ang kanyang mama. Nais nilang lumipat sa ibang lugar. Kaya ang mama niya, pinatay ang mama ko. Siguro, ayaw niya na mailigtas ko ang mama ko. Kaya isinara niya ako. Kaya ng mga panahon ngayon, dahil sa bagay na ito, ipinadala si Mushuan sa ampunan. Siguro ganun nga. At ang mama ni Mushuan, Hindi na siya muling nakita. Nanfeng, pwede ba kitang yakapin? pwede. Pasensya na, Miss Arcee. Hindi ko sinasadya. Walang problema. Ayos lang ako. Nanfeng, magpapalit muna ako ng damit. Nasugatan na ng ganito. Hindi mo ba nakita? Mukhang talagang gusto mo kong mamatay. Pasensya na. Alam mo pa palang magsabi ng pasensya. Bitawan mo ko. Ang dami ng tao rito. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Hindi ako natatakot. Ano bang kinakatakutan mo? Mr. C, ang hirap mong magsilip upang mapangasa si Michelle. Hindi mo na kailang masayla sa ganitong oras. Nagsiselos ka. Mr. C, di ko akalain kagaya mo, magpapanggap na emosyonal. Si Wen Yuan, ano ba talagang sinabi niya tungkol sa akin? Si Win Yuan ay hindi maging kasing boring mo. Huhulaan ko. Siguro sinabi niya ang tungkol sa akin at tungkol sa mama ko. Gusto niya lang kasi gumamit ng ganitong bagay para humingi ng simpatya. Ngunit ang katotohanan, siya lang nakakalam sa totoong nangyari. Ang katotohanan? Gusto mo bang malaman? Pwede ko namang sabihin sa'yo. Basta, hingin mo lang sa akin. Hindi ako interesado sa mga bagay ninyong dalawa at naniniwala ako na si Win Yuan ay hindi ako lulukuhin. Anong ginagawa niyo? Mission. Talaga namang mabuting empleyado ka. Isang magandang bantay aso. Halos hindi kita nakilala, Shinan Feng. Sinabi ni Mo Xuan na isa kang mabuting aso. Hindi ko akalain talagang may katayan ka ng aso. Pinupuri mo ba ako, Mission? Nanfeng, may nagsabi ba sa'yo? Mayroon ka isang matang hindi mapakali. Tandaan mo, dapat lang tumingin ka sa lugar na narapat mong tingnan at sa taong nararapat sa'yo. Shen Watang, anong ginagawa mo? Nakita mo ba? Ang aso ng iba, hindi mo dapat tinuturuan. Hindi ka pa ba aalis? Nanfeng, ayos ka lang ba? Bakit itong ginagawa ni Shen Watang sa'yo? Hindi ko alam. Siguro nasagasa kong daan niya. Ayos lang. Siya isa anak ng mayamang pamilya, isang sosyal na mamayari ng bilyon. Ano ba ako? Isa lang akong aso. Ano bang sinasabi mong aso? Totoong ikaw ang sekretarya ko. Pero kaibigan mo rin ako. Karapat dapat ba ako? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Karapat dapat ka. Isa ka mabuting tao. Third Young Master, hinihiling ka ng ama mo.
Sige. Wen Yuan, ito si Mr. Dong. Bilisan mo, makipag-toast ka sa kanya. Mr. Dong, Pasensya na. Hindi siya sanay sa alak. Kaya kaunti lang ang iniinom niya. Hindi pwede yon. Binibigyan ka ng ganitong karangalan ni Mr. Dong. Watang, Mr. Dong, ito ang pangalawa kong anak, si Simo Xuan. ang unang baso na ito ay inaalay ko kay Mr. Dong. Naway maging mahaba ang buhay ninyo. Para sa pangalawang baso, naway dumalay inyong swerte tulad ng tubig sa silangan. Sa pangatlong baso naman, ito'y tanda ng paggalang ng kakabatang henerasyon sa'yo. Hanghay! Ang pangalawang anak mo, napakadeterminado ha. Magaling! Magaling! Wen Yuan, mag-toast ka ulit kay Mr. Dong. Mr. Dong, akong sekretarya niya. Medyo hindi maganda ang tiyan niya. Alam ko, walang karapatang mag-toast sa'yo. Kaya ganito na lang, magpataw ko sa sarili ko na na baso. Sige, sige. Mukhang magaling sa tauhan mo ang pangatlong anak mo. Magaling, magaling. Ang sekretarya pa lang, nagpapakita na ng gilas. Nanfeng! 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 Nanfeng? Tinawag ka. Bakit hindi ka sumasagot? Natatakot ka ba sa kanya? Tapat siya at dalisay si sekretarya na babae. Lalo na sa kagaya mo. Wag. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, aaksyonan na kita ngayon. Huwag kang gumalaw. Pabilis lang to. Bakit mo ko tinitignan? Hindi ko alam. Akala ko umiibig ka na sa akin. Dapat hinahanap ka na ni Michelle. Bumalik ka na muna. Huwag mo kong abalahin. Sino mag-aalaga sa'yo? Si Wen Yuan ba? Ang operasyon ng kapatid mo, inayos ko na sa susunod na linggo. Si Professor John ba? Sino pa ba? Hindi nagkahintay na matapos ang trabaho. Gusto mo bang hintayin? Pwede rin. Ayoko. Huwag kang gagalaw. Ayos na. Hello? Saan ka nagpunta? Hinatid ko lang si Mr. Dong. Sinabihan ka ni Tito ihatid siya? Bigla lang ako nagpasya. Gusto ko lang kausapin mo ako ng maayos. Hindi ba ako nagsalita ng maayos? Hindi ba ako ang aso mo? Umalis na ako para magtrabaho. May pagkain na sa mesa. Hello? Gising ka na ba? Ang time mo, Mr. C, ay eksaktong tama. Kakagising ko lang. Tignan mo sa itaas ng ulo mo. Mr. C, naglalagay ka pa ng CCTV sa Sterling bahay para ba sa mga magnanakaw o para sa sarili Siyempre niya? para sa'yo yon. Nakita mo na ba ang almusal? Bakit hindi mo tinatanong kung sino ang gumawa? Ayos lang basta walang lason. Nanfeng, uminom ka muna ng maligamgam na tubig para magising ka sa alak. Ang hangover ay pwedeng magpadali sa pagtanda ng isang babae. Hindi naman ako umaasa sa itsura para mabuhay. Mr. C, baka natatakot ka lang na kapag tumanda na ako at nalanta, hindi ko na makikaya si Wen Yuan. Ayos lang. Isang baso lang naman yon. Hindi ganun kalala. Nanfeng, gawin mo ang misyon. Hello, Asheng. Dali mo si Miss Sia sa ospital. Opo. 7 linggo na ang bata. Hindi mo ba alam? Hindi ko akala na buntis ako. Ipagpapatuloy ko. Sa pagsusuri ko, tila may kahinaan ng iyong kalusugan. Kung magkaroon ka ng miscarriage,
Mamamatay ba ako? Kung ikaw magpapasya, paplanuhin kong operasyon para sa'yo. Salamat, Doktor. Nanfeng, Mr. C, bakit ka nandito? ayos ka lang ba? Hinahanap kita. Pero ang cellphone mo lang ang nahanap ko. Salamat. Uminom ko kagabi at nadala sa emosyon. Hindi rin magandang pakiramdam ko kaya pumunta ko sa ospital. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Masasamaan sana kita. Nga pala, Mr. C, paano mo nalaman na nandito ako? Hinanap kita kahapon sa lahat ng ospital sa Yesheng. Kaya pumunta ko dito. Nagbabaka sakali lang. Mr. C, kagabi, uminom talaga ako ng sobra. Pasensya na. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Para sa akin ang lahat ng ginawa mo. Ano yan? Buntis ako. Tanggalin mo na ako sa trabaho. Bakit ko naman gagawin yun? Wala ka namang kasalanan. Ang personal mong buhay ay walay sa trabaho. Mr. C, huwag kang masyadong mabait. Wala rin akong narinig na may karelasyon ka. Sino ba ang ama ng bata? Mr. C, gusto kong mag-leave ng ilang araw para sa operasyon. Ang bata, wala siyang ama. Paano nangyari yun? Ano ba talaga nangyari? Huwag mo nang tanungin, Mr. C. Isang batang hindi tinatanggap at isang ama na hindi gusto ng iba. Dadating ako mamaya. Alam ko may meeting ngayong umaga. Hintayin mo na lang. Ano bang laman ng utak mo araw-araw? Alam mo namang mahalaga ang meeting ngayong umaga. Kailangan ko pa bang paalalahanan ka? Pa, darating din ako mamaya. Pakinggan mo, Wenyuan. Malapit nang ikasal ang pangalawang kuya mo. Kung magkakaroon sila ng anak, yun ang magiging panganay apo ng pamilyang C. Yan ang magiging paborito ko. Inaasahan ko na magpapakasal ka at magkanak ng maaga. Hindi ka talaga masipag. Pinapahirapan mo ako sa buong buhay ko. Hindi ko na maabutan ang apo ko. Sa mga bagay sa kumpanya, hindi ka magaling. Sa pagpapamilya, hindi ka rin magaling. Paano mo ipapaliwanag ang pabor ko sa'yo? Pasensya na. Nanfeng, sumama ka sa akin. Pupunta na rin yung driver ko. Nanfeng, may tanong ako. Ano yun? Laozang, bumaba ka muna. Mr. C, ano nais mo sabihin sa akin? Nanfeng, pag ipinanganak mo ang bata, ako nang magiging ama niya. Anong sabi mo? Seryoso ko sa sinasabi ko. Walang kasalanan ng bata. Kung aalisin mo siya, napakasama nun. Magpakasal tayo. Palakihin natin siya ng maayos. Pero siya, hindi siyang anak mo. Pwede ko siyang palakihin. Ituturing ko siyang sariling anak. Pakikitunguhan ko siyang parang anak ko. Naniniwala ka ba sa akin? Mr. C, hindi naman sa akin kung maniwala. Ayokong makialam kasi ganitong gulo. Pero, kung sasabihin kong gusto kita. Nanfeng, alam ko, ngayon kailangan mo ng isang tao na nandyan para sa'yo. Kung hindi mo ako kinakainisan, pangako ko, magiging mabuti ako sa'yo at sa bata. Pero, hindi siyang anak mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong gawin ito. Tulungan mo na lang ako. Tulungan? Kakatapos lang tumawag ng papa ko. Narinig mo naman. Ngayon, kailangan ko ng bata bilang panganay na apo ng pamilyang C. Hindi. Hindi ka ganitong tao. Ituring mo na lang na ganito akong klaseng tao para magtulungan tayo. Hindi ko kayang ipahamak ka. Kung sabi mo na ang papa ng bata ay isang masamang tao, kung sa tingin mo na ako'y mabuting tao, bakit hindi mo na lang bigyan ng mabuting ama ang bata? Hindi ba? Bakit hindi ka nalang naghintay na matapos ang pulong? Alam mo bang late ka na? Pa, may importante akong bagay na kailangan gawin. Umupo ka na dyan. Wenyuan, nasaan ang plano mo? Nasa study room siguro sa bahay. Ano bang iniisip mo? Pa, kung nasaktan mo si Nanfeng, May problema ka ba sa utak mo? Kahit patayin ko siya, may magagawa ka ba? buntis siya. Kung ganun, ipapaalam ko na rin sa lahat. Si Nanfeng, dinadala niya ang anak ko.
Kayong lahat, pwede bang lumabas muna kayo? Ibig sabihin, buntis siya ng anak mo. Sigurado ka ba? Oo, nung gabing yun, dahil sa nangyari sa kapatid niya, uminom siya ng sobra. At siyang nag-alaga sa akin. Tama na. Ayoko marinig ang mga kalokohan mo. Pa, magpapakasal ako kay Nanfeng. Bibigyan ko siya ng pamilya at isang tahanan. Wen Yuan, laro ba ang kasal para sa'yo? Si Nanfeng ay dati rin isang kilalang mahusay na abogado. Ang mga magulang niya ay profesor sa Pero universidad. dati pa yun! Wen Yuan, talagang ikaw ay karaniwang tahimik lang. Hindi ka nagpapakita ng emosyon. Ngayon may anak ka na pala. Nag-aalala kami. Na baka matulad ito ng kapatid niya. Pa, sa pagkakataong ito sigurado ako. Anak ko ito. Siyempre alam ko. Wen Yuan, sumama ka sa akin sa opisina. Shan and Feng, ang galing mo talaga magplano ha. Kahit ako, hindi ko ito inaasahan. Mr. C, ang daming tao sa kumpanya, hindi ka ba natatakot na may makakakita? Natatakot ka? Hindi ka na makakapag-asawa ng mayamang pamilya? Mr. C, ikaw na nagbigay sa akin ng tungkulin na akitin si Wen Yuan. Ano? Hindi ko pa natapos ng maayos ang misyon ko? Magaling! Sobrang galing! Pero ang sabi ko, akitin mo siya! Hindi ko sinabing matulog ka kasama siya! Paano ko siya aakitin? Mental na connection? O tulad ba ni Mr. C? Ang galing mo magsalita. Hindi nakapagtataka kung bakit ang bunso namin nahulog ang loob sa'yo. Kita mo, magaling ko sa mission ko. Bigyan mo ko ng premyo. Sige. Hello? Papunta na ako. Nanfeng! Ang batang ito. Talaga bang anak ni Wen Yuan? Oo, Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mr. C. Tanungin mo man ako ng 100 beses, ganito pa rin sagot ko. Iniisip mo ba na ang batang ito ay sa'yo? Mr. C. Sa tingin mo ba nararapat ka magkaroon ng anak? O baka gusto mong itanong ng iba? Tama ba para sa'yo? Wala na bang problema, Mr. C? Aalis na ako. Bukas ng gabi. Puntahan mo ako. Nanfeng, Pasensya na, Mr. C. Matagalan na ako sa banyo kanina. walang problema. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Wala ka namang ginawang mali. Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin Mr. C. Pumayag na si Papa sa kasal natin. Mr. C, masyado kang padalos-dalos. Kanina sa meeting, hindi mo dapat ina-announce sa harap ng lahat na nabuntis ako. Kung hindi ko sinabi yun, baka iisipin mo na tatanggalin mo ulit ang bata. Ngayon, hindi mo na matatanggal kung malaman ng Papa ko. At kung maging kalokohan ito ulit, siguro, muli na naman ako itataboy. Nanfeng, hindi ko rin kayang pahintulutan ka na muling pagalitan ng Papa ko. Mr. C, hindi ko lang gustong maipon ang pagod mo. Pasensya na. Aalagaan kita, Nanfeng. Pagkasalan mo ako. Kuya, tinatawag ka ni Papa. Pumunta ka raw sa meeting room. Mission. Narinig ko na magpapakasal ka kay Wen Yuan, Nanfeng. Humangat talaga ako sa'yo. Hindi pa ako sigurado. Iniisip mo pa? Hindi ba nais mo makapag-asal sa mayamang pamilya? Hinahanap ako ni Mr. C. Mauna na ako. Bakit tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Talagang curious ako. Pagkahabang nasa kama kayo, tinatawag mo pa rin siya, Mr. C? Hindi ko alam na ang pinakamayamang babae sa lipunan ay ganun pala kababaw. Ako na nakikipag-usap lang sa aking magiging bayaw. Wala namang masama doon. Hindi pa naman tayo kasal. Bakit? Nagmamadali ka bang pagkasalan ako? Bakit tuwing nakikipag-usap ko kay Nanfeng? Lagi kang dumadating. At palaging pinapalabas mong tama siya. Kasi bawat babae, kasama ng mga katulad mo, mga mayayamang dalaga, ina-assume na lahat ng babaeng malapit sa kanilang nobyo
ay kakumpetensya. Buntis ako. Alam ko, hindi ba kahapon nag-inom ka ng sobra dahil kay Wen Yuan dahil sa lakas ng tama niya? Yun ay nung hindi ko pa alam. Kung hindi mo alam, walang epekto sa bata, yun bang ibig sabihin mo? O baka naman, dahil sa iyong Wen Yuan na tanging inalagaan mong kalinisan, kaya lahat ng yun ininom mo! Hindi ko sinasadya. Mr. C, tinanggap ko na ang proposal ni Wen Yuan. Wen Yuan? Ang bilis ng pagtawag mo sa kanya. Mr. C, mauna na ako. Ngayong gabi, mananatili ka dito kasama ko. Shimushuan! Shimushuan, naghihintay pa si Wen Yuan sa bahay. Huwag mo palaging bagitin si Wen Yuan. Nakakainis na! Kilala mo ba si Wen Yuan? O ako lang? Bakit? Iniiwasan mo na ba ako? Bakit hindi mo pasalamatan lahat ng nagawa ko sa'yo? Shimushuan, buntis ako. Eh ano ngayon? Ikaw ba? Bakit hindi ko na napansin na may amoy ka ng ibang lalaki? Gusto ko nga, amoyin pa na mabuti! Shannon Feng, ikaw ba? Dahil kasi Wen Yuan, kaya tinitignan mo ko na parang marumi. Hello, nurse. Ano? Gising na si Shenlan? Talaga ba? Sandali lang. Umalis ka na. Ang doktor ang nagchichika pa sa loob. Mangyaring maghintay ng sandali. Talaga bang nagising na si Shenlan? Oo. Habang minamasahe ko siya, ang mga daliri niya kumikilos na. Nang tawagin ko ng doktor, nabuksan niya ang mata niya. Dok, Nagising na siya. Pwede ka nang pumasok. Pero bagong gising lang siya. Huwag mo siyang takutin. salamat, Dok. Shenlan. 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 Akong ate mo. Naalala mo ba ako? Ate? Shenlan. Sa wakas, gising ka na. Ate, masakit bang nararamdaman mo? Kakagising lang ng pasyente. Hindi siya pwedeng magpanik. Pwede nang lumabas sa mga kamag-anak. Doc, pwede ba kung manatili dito kasama siya? Hindi po kami masyadong nagpapanatili dito sa ospital. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Mr. C, kahit tanungin mo pa ako na 1,000 beses, pareho pa rin sasagot ko. Ang batang nasa sinapupunan ko ay kay Wen Yuan. Sige, ang ikaapat na gagawin mo. Ang gawain ngayon, baka hindi ko kaya. Kakagising lang ni Shenlan. Ayaw mo bang tanungin ako kung ano ba talaga? Ang ikaapat na gagawin mo. Makipaghiwalay ka kay Wen Yuan tungkol naman sa bata. Hindi ko siya ipapapalaglag. At nung ko naman kay Wen Yuan, tinanggap ko na ang kanyang proposal. Ngayong nagising ng kapatid mo, hindi mo na ako papansinin? Iniisip mo ba na hindi mo na ako kailangan? O baka naman, sa tingin mo dahil nakuha mo ng mataas na sa ngayon na yun si Wen Yuan, pwede ka na mamuhay ng kampante? Mr. C, mauna na kayo. Hinihintay pa ko ng Shenlan. Nanfeng, nasan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Kailangan ba kitang sunduin? Nasa ospital ako. Bakit? May nangyari ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nagising ng kapatid ko. Nagising ng kapatid mo? Yung nakaligtas sa aksidente? Oo, dito na ako matutulog sa ospital. Hindi ako uuwi. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Magpahinga ka ng maaga. Huwag mong kalimutan, bukas ang pagsusukat ng wedding gown. Sige. Ate, sino yun?
Shinlan, ako, malapit akong ikasal. Ha? At buntis din ako. Habang masikip ka nitong panahong ito, wala akong naantala kahit ano. Ate, sino ba yung tao? Malitrato ka ba? Gusto kong makita. Itong taong ito, kamukha niya yung kanina. Magkambal ang mama nila. Mahabang kwento niyan, sa susunod ko na ikukwento. Ate, kung gusto mo talaga siya, at mapatid siya sa'yo, di magandang bagay yan. Gustong gusto ko pa talaga siya.